Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Mr. Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is gaano ka-importante ang Bible sa buhay natin. At mayroon po itong concept na necessity of the Scripture. The necessity of Scripture teaches that while creation and conscience can reveal that God exists, only the Bible reveals how to know Him personally through the Gospel. The Scriptures are essential for salvation, for growing in spiritual life, and for understanding God's will. Without the Bible, we would be spiritually lost, unable to grasp and depth of God's grace in Christ or the path of obedience He called us to. The Word of God is not optional, it is vital for spiritual survival. At makita naman po ito sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with a manna, which neither you nor your ancestor had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom ka niya. At ipinakain niya lahat ng mana na hindi mo nakilala, na hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang may paunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, the Bible is the clearest revelation of God. So, yung Bible daw po pala, isa po ito sa napakamalinis at magandang revelation ng Panginoon. So, Kristo na siyang shinare sa atin dahil alam naman natin lahat na nasa Bible nakikita ang mga salitang ibinahagi sa atin ng Panginoon. Ngayon naman po sa second teaching na po tayo, the Bible is essential to spiritual nourishment. So, yung Bible po, isa po siya sa mga importante na nag-feed ng ating spiritual sa ating pangatawan, na kung ang physical natin katawan kailangan ng pagkain. At then yung spiritual po natin, kailangan po niya makarinig na salita ng Diyos. At ngayon naman po sa third teaching na tayo, the Bible is God's Word and our final authority. So, yung Bible daw po, ayun na po yung pinakamuling salita na binitawan ng Panginoon. At syempre, yung final authority natin, yung kalayaan natin bilang isang tao. Ngayon naman po, dadako na tayo sa ating application. First application, treat the Bible as essential, not optional. So, yung Bible daw po, gawin po natin siyang first priority ng buhay natin. Hindi yung magbabasa lang tayo ng Bible kasi gusto natin. Pero, dapat ginagawa po natin siya araw-araw, na kasama po siya dapat sa mga ginagawa natin sa buong araw. Ngayon naman po sa second application na tayo, read the Bible habitually, not occasionally. So, ayun nga po, dapat habit natin yung pagbabasa ng Bible at hindi yung parang sa isang linggo ginagawa lang natin siya ng 2 beses, but kailangan natin siya gawin araw-araw. Ngayon naman po sa third application na tayo, follow God's word, not the world. So, ang kailangan po natin sundin sa mundong ito, yung Panginoon, at hindi yung kagustuhan ng ibang tao sa buhay natin. Hindi tayo mabubuhay na para sa kanila, kundi para sa Panginoon. Ngayon naman po sa discussion na tayo, why is Scripture necessary for our spiritual nourishment? So, for me po, super need po siya ng buhay natin, kasi kung umabot na tayo sa point na super drain na ng buhay natin at hindi tayo nakakarinig na salita ng Diyos, aabot tayo sa depression. And alam naman natin na pag nagkaroon tayo ng depression, to the point na kahit anong gawin mo sa buhay mo is magagawa mo na. Kahit yung pagpapakamatay sa sarili mo, magagawa mo yung mga bagay na yun, dahil nga wala ka na sa tamang pag-iisip, hindi na pumapasok sa iyo yung spiritual ng Panginoon sa buhay mo. Ngayon naman po, alternative question po tayo. What have you learned from this devotion? Sa akin po, natutunan ko po sa devotion na ating ginawa po ngayon is dapat sinasabuhay natin lahat ng nasa Biblia, na hindi lang dapat natin ito binabasa, but kailangan natin unawain lahat ng word or yung mga salitang naka-indicate po. Ngayon naman po sa second alternative question po natin,
how can you practically apply our devotion? So, for me, ma-apply ko po siya sa buhay ko ngayon sa pagbabasa po ng Bible na araw-araw na hindi nga po dapat naman talaga na binabasa po natin siya occasionally, but kailangan po natin siya isama sa pang-araw-araw na buhay natin. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.